Samantala, formal nang tinanggap ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Habang aprobado na sa House Committee on Justice ang committee report ng pagbasura sa impeachment complaint laban naman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Isinumite na sa tanggapan ng Secretary General ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang mga abogado at religious leaders ang naghain ng impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo na inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Nilalaman ng grounds for impeachment ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, plunder, bribery, graft and corruption, and other high crimes. Kumpiyansa naman ng kanilang lead counsel si Attorney Amando Libutan na matibay ang kanilang ebidensya para patalisikin sa posisyon ang Vice President. We attached the DAP's documents evidencing payments of the Vice President, proving allegedly how she spent the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. Bukod sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds, kasama sa mga idinidiin laban sa ikalawang Pangulo, ang alegasyon ni Ramil Madriaga na umano'y dating aide ng Vice Presidente patungkol sa mga transaksyon nito. At umano'y banta ng assassination kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang pinaka-ebidensya, yung galing mismo sa kanyang bunganga, right from her mouth. Nakitang-kita natin yung video kung saan ginawa niya yung threat na yon ng plot to assassinate those three officials or those three individuals. Kahit na naisumite na ang dalawang naunang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte sa Office of the House Speaker noong nakaraang linggo, kinumpirma ng House Justice Committee na hindi pa isinasara ang pinto para sa mga magsusumite pa ng impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. For as long as wala pa pong nare-refer sa Justice Committee, hindi pa po na-trigger ang one-year bar rule. So, the House is actually in a position to receive subsequent complaints. Tiniyak naman ng Committee on Justice na patas ang pagtalakay sa impeachment complaints. Samantala, aprobado na ng mga miyembro at ex-officio members ng House Committee on Justice ang committee report ng dismissal o pagbasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alinsunod ito sa naging resulta ng pagdinig ng komite noong nakaraang linggo, kung saan sufficient in form pero insufficient in substance ang impeachment complaints ni Attorney Andre De Jesus, Liza Masa kasama ang 35 iba pa laban sa Pangulo. 39 ang in favor, 4 against, at walang nag-abstain ang resulta na naging boto sa mosyon ng dismissal sa impeachment complaint laban sa Pangulo. The Chair announces the approval of the motion adopting the committee report as well as its accompanying resolution. So ruled. Bagamat sang-ayon si Representative Leila de Lima na insufficient in substance ang resulta ng impeachment complaint na isinumite ni De Jesus, tutol naman siya sa mosyon na insufficient ang reklamong isinumite ni Liza Masa. Bagamat hati ang desisyon ng mambabatas, paglilinaw ni Justice Committee member at Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon. Hindi po nag-exist yung partial voting eh. So, ibig sabihin, either you vote for the committee report itself or you don't vote for it. Nakatakda ng isumite sa plenaryo ang committee report ng Justice Committee para kunin ng at least 1/3 approval ng Kamara sa pagbasura ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.